Hello po, may good news po ako sa inyo. Okay, mayroon po inilabas kayo ng BIR na Revenue Regulation number 4-2026 na maaari na mawala o mabura yung inyong mga penalties. Whether kung saan man galing inyong mga penalties ninyo o liability ninyo, pwede na itong mabura sa pamamagitan lang po ng pag-avail nitong one-time tax abatement. So, first of all, ano ba itong tax abatement nito? Ano ba itong magagawa nito sa isang maliliit na taxpayer katulad natin? So una, ito ay parang magkakaroon ka ng clearance na maklear ka na doon sa mga previous na mga utang mo o kung ano man mga delinquent na account mo. Okay? So, magkakaroon ka na ng fresh start. So, parang malilinis siya, compliant ka na, at saka magkakaroon ka ng relief sa mga tax na iniisip mo pang hindi pa settle. Okay? So, ito po yung revenue regulation natin. 3 pages po yan, na-release siya ng June 18. And then, yan po ay uh, na ano na po, na-upload na sa website ng BIR. So, within 15 days upon the announcement nito sa official gazette ng BIR or sa website nito, magte-take effect na ito. So, okay. So, ito ay magandang balita na makakatulong sa mga taxpayer na maliliit, lalong-lalo na doon sa mga gusto nang mag-settle, kaya lang wala pang kakayang mag-settle dahil unang-una, hindi na nga nag-o-operate yung business nila, tapos ang katutak pa yung babayaran nilang tax and penalties. And then, doon sa mga close na talaga, okay, hindi na mag-ooperate. Doon naman sa mga nag-ooperate pa rin pero trying hard pa rin na makasurvive dahil din siyempre ito sa nakarang pandemic. Okay, so good news po ito. Atin to i-avail. Tingnan natin kung ano pong nilalaman muna ng memorandum na ito. Okay, so ano ang abatement? Ang abatement ay ito yung uh, pagbaba ng ating tax liability. So kung normally po may babayaran tayong worth 80,000 na tax within the taxable year, pwede siya na maging 5,000 na lang. Okay? Dahil dito sa abatement na ito. Okay. Pero, sino-sino muna yung mga qualified na mag-avail nito? So, isa sa mga requirements para maka-avail ka nito, dapat ikaw ay isang micro taxpayer. So, ano ba ibig sabihin ng micro taxpayer? Dati na may nilabas ang BIR na memorandum. So, itong memorandum na to, kina-categorize niya yung mga taxpayer. So, yung mga taxpayer na hindi tataas sa 3 million yung kanilang gross sales per year, considered sila as micro. Okay, whether yan ay individual or non-individual. Hindi kasi mention doon na individual lang. So, when we say micro taxpayers, it refers to both individual and non-individual taxpayer. So, normally, ito yung mga non-VAT taxpayer. Okay. So, ayan po siya. Ang micro taxpayer ay classification ng taxpayer sa ilalim ng Revenue Regulation number 8-2024. So, para mas malinawan kayo, pwede nyo po i-download yan and then basahin nyo if you really belong to this micro taxpayer category. Okay. So, ayun nga po, itong micro taxpayers na to, ang sales nila per year ay hindi lalagpas sa 3 million. Okay, so therefore, kapag lumalagpas ka sa 3 million ang gross sales mo, you are not qualified to avail this tax abatement. Okay. And then, ito ay, ang pwedeng mag-avail nito ay yung mga qualified taxpayer na may mga delinquent account. Ito yung mga napadala ng mga letter ng assessment na may lowang na kinakailangan i-comply. And then, yung may mga stop filer cases, whether ito ay nag-ooperate pa or hindi na. Okay? Wala namang, ang stop filer cases mo ay yung mga operational pa na stop filer cases ay hindi kasali. So, I think, kasi when you say stop filer cases, hindi naman lahat ng taxpayer na
yung hindi na nag-ooperate ang kino-consider na may open cases. Meron ding mga taxpayer na nag-ooperate, nagpa-file naman sila, pero may mga open cases sila. Pero hindi natin maiko-consider yung na staff filer actually. Kasi when si staff filer, ito yung matagal na hindi nakakapag-file ng kahit anong return sa BIR. So, yun ang definition ng BIR dito sa term na ito. So, we'll say kung makakwalify naman kasi ang ating pag-a-avail nito is subject for verification and validation kung qualified ang isang taxpayer. Okay, how to avail this one-time tax abatement? First, you need to fill out the one-time abatement form for micro-taxpayer application form. So, downloadable po yan sa BIR. Pwede rin kayo siguro pumunta sa BIR, makahingi. Okay? And then, so this is the form. Walang specific na number yung form, pero nadadownload naman ito. Okay? Pipilapan nyo lang yan, ilalagay dyan lahat ng mga penalties, mga delinquent ninyo sa BIR. So, siguro kung mag-a-avail ka nito, pwede ka munang magpa-print ng iyong mga open cases. Okay? And then, kapag napilapan mo na ito, na-submit mo na sa BIR, subject for review, for validation and approval, pwede ka nang magbayad ng 5,000 pesos using Form 0605. Okay? Na pwede mo itong bayaran through AAB or doon sa mga online channel payment ng BIR. So, within 5 days, pagkasabit mo itong application na ito, dapat within 5 days, may sabit mo itong pinagbayaran mo sa kanila. Or, pinakamatagal is, pagkatapos magbayad, hindi dapat lalagpas ng 5 days na ma-submit mo sa kanya. Okay? Para ma-review ang ma-qualified for validation yung application mo. So, it doesn't necessarily mean approve ka na. So, upon review ng BIR, kapag qualified for availment of tax abatement yung request or application, then, i-approve nila yan, bibigyan kanila ng certificate of availment na parang nangangahulugan na cleared ka na doon sa mga kautangan mo for a specific taxable year. So, hindi ito cumulative. I think this is annual. So, per taxable year po yan. Okay, so kung ang halimbawa, 3 taon kang may mga open cases, hindi mo pa nasisettle sa BIR yun. So, yung taon lang iyon. So, ilang taon yun, di tigi-isang form na itong one-time abatement for micro-taxpayer application form. Okay, kasi sa BIR, yung mga matagal nang hindi nag-cooperate at tumigil na rin na nagpa-file, nagkaroon sila dati ng project na clean up database. So, kahit hindi nagre-request yung taxpayer na ipa-close or ipa-indit yung mga tax type nila, ini-indit na yung kusa ng BIR sa system ng BIR. So, tumitigil doon yung inyong open cases. Hindi na siya nagko-continue. So, yung natitira na yun na hindi na-settle, yun na lang yung isi-settle ninyo. Okay? So, at least, sana na kasama kayo doon sa mga naging nai-indate ng BIR sa kanilang database cleaning up project. Okay? So, upon submission, upon matapos mo ma-fill out yung form na to, isabin mo to sa BIR District Office kung saan ka nag-register. Mas maganda, together na rin with the proof of payment. Okay? So, yung payment ninyo, if ever lang na hindi kayo na-qualified to avail the tax abatement, hindi na refundable yun. But, pwede mong i-deduct yung 5,000 na yun sa mga taxes mo o kung ano pa man yung mga penalties na existing meron ka, pwedeng ma-deduct yun. Okay? So, ano ang mga kasong pwedeng ipa-abate? Okay. So, hindi lang yung mga open cases ng mga staff filer ang pwedeng mag-avail nito. So, pwede rin i-abate itong mga nakikita nyo sa screen na to. So, medyo marami-rami yan. So, medyo malaki pala ang cover ng tax abatement na to. Kaya, napakaganda.
napakaganda na ito ay in-offer ng BIR. Okay, so yung tinutukoy na cases na walang basic tax due ay ito yung nabanggit ko kanina, ito yung mga stop filer open cases na hindi na nakapag-continue ng filing dahil no operation na. So definitely wala silang basic tax due. Pero the question here is, paano naman yung mga nag-ooperate, nagkaroon na ng maraming open case kasi hindi nakakapag-file talaga for whatever reason. So may basic tax due yun. So hindi tayo dun sure kung i-allow ni BIR na pati yung basic tax due ma-waive na rin or makasama doon sa abatement. Kasi sabi dito mga penalties lang. But we will see subject for ano pa naman yan approval. Okay. So here are the important reminders ko lang. Yung threshold amount dito is 80,000 per year. So ibig sabihin kapag yung na-compute ng mga penalties mo sa loob ng isang taon o yung tinatawag na taxable year in an accounting point of view o sa BIR, lumagpas ng threshold na to 80,000 and above, I mean above 80,000, hindi po qualified yun. Okay? Tapos, ang mga covered lang nito is until December 31, 2025. So, yung mga starting ng January 2026 and onwards, hindi siya qualified or hindi siya kasali sa pwede mong i-avail for tax abatement. Okay, so ang title ng application nito is on or before December 31, 2026. So, medyo mahaba pa yung oras. Okay? Pero, pwede rin pa rin ito na i-extend. Depende yan sa Department of Finance o sa BIR. Ayan lang. And then, huwag nyo din isipin na pag nag-apply kayo, nag-submit kayo ng application form, ay automatic, kayo ay qualified. Hindi po. Ito po ay subject for approval pa ng BIR. So, therefore, ito po i-review pa nila, i-validate, and then sana ma-approvahan para ma-issuean kayo ng certificate of availment. And if ever na na-disapprove for whatever legal reason, syempre, yun namang naibayad natin na 5,000, pwede naman natin maging tax credit ito sa iba nating payable sa BIR. Okay, so sana po ma-avail nyo to, maaprubahan kayo para malinis na yung inyong mga record sa BIR at hindi kayo magkaroon ng problem in the near future. So thank you BIR, thank you for this opportunity na makapag-settle yung mga maliliit na taxpayer na mahirap o nahihirapan makapag-comply, makapagbayad due to their financial loss sa business. So, until then, hope na gusto niyo itong ating vlog and kung gusto niyo pong mga ganitong klaseng tutorial, just subscribe to my channel and then click the notification bell. So, until next vlog po, thank you. Kindly support this channel. Bye!